Muling binatikos ni Senador Tito Soto ang mga nag-aakusa sa kanya ng plagiarism o pangungopya. Kiit ng senador, binubuli lang siya ng kanyang mga kritiko dahil hindi raw masagot ng mga ito mga punto niya laban sa reproductive health o RH bill. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Sisante. Jam? Yes, Mel, sa kanyang privilege speech, binatikos sa Senate Majority Leader ang mga nag-aakusa sa kanya na mag-plagiarize ng isang blog para sa kanyang talumpati laban sa RH bill. Ayon sa Senador, sinisiraan lang daw siya ng mga kritiko niya dahil hindi nila masagot ang kanyang mga argumento laban sa RH bill. Kahit mukha po akong walang pinag-aralan, kung ikukumpara sa mga pinag-aralan nila, o ako'y hindi kasing dunong nila, ang mahalaga po ay yung ipinaglalaban ko. Malinis po ang hangarin ko na ipaglaban ang sangtidad ng buhay. Maaanghang ang binitawang salita ni Senate Majority Leader Tito Soto bilang sagot sa alegasyong kinopya niya mula sa isang blog ang ilang talata ng kanyang talumpati laban sa RH bill noong August 13. Nagsimula ang alegasyon ng plagiarism sa website ng grupong Filipino Freethinkers na sumusuporta sa RH bill. Ayon sa kanila, halos bawat salita sa ilang talata sa talumpati ni Soto ay hinango mula sa blog ng isang Sara the Healthy Home Economist. Ako na po yata ang kauna-unahang senador ng Pilipinas na naging biktima ng cyberbullying. Paliwanag niya, hindi naman niya inangkin ang mga impormasyong binahagi niya sa kanyang talumpati sa RH bill. Binanggit naman daw niya ang mga ekspertong pinagkunan niya ng impormasyon. Sabi nila, if you can't kill the message, kill the messenger. Wala akong narinig na sagot sa aking mga punang ibinato laban dun sa RH bill. Tulad ng mga susunod, sabi ko na ang RH bill ay labag sa ating saligang batas na nagtatakda ng proteksyon sa mga batang di pa naipapanganak, na ang RH bill ay malaking gastos para sa bayan sa halip na magamit ito sa mga paaralan, ospital at mga gamot. Sagot din ng senador sa mga nagbanta raw nakakasuhan siya. Wala namang krimeng plagiarism sa Pilipinas. Pinatotohanan ito ni Senate President Juan Ponce Enrile. Pwede lamang daw magsampa ng kasong sibil kung sa tingin ng isang tao ay hindi nirespeto ang kanyang intellectual property. Hindi raw sumasang-ayon sa plagiarism si Enrile, pero anya? Dapat siguro ang isipin natin totoo ba yung laban ng kinopya doon sa pinag-uusapan na issue. Samantala, upang mawakasan ng daw ang kontrobersya, ipinatatanggal na ni Soto sa Senate record ang mga bahagi ng turno and contra speech na ayon sa mga kritiko ay kanyang kinopya. Yes, Mel, sabi nga ni Senate President Juan Ponce Enrile, dahil sa insidenteng ito, baka panahon na raw para pag-aralan ng Kongreso ang kung dapat bang magpasa ng batas na magpoprotekta sa mga nilalaman ng mga blogs. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.